Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Base sa reporting 25 News, 3 sa 10 mga nurse na naninilbihan ngayon sa ospital sa Estados Unidos ay mga Filipino. Sa interview sa Immigration Program Manager sa OSF Healthcare, naging malaki ang tulong ng American-style nursing education system ng Pilipinas kaya madali na lamang makarating ang mga Filipino nurses sa Amerika dahil karamihan sa mga ito ay merong bachelor's degree. Sa social media ay makakakita ka ng maraming mga Pinoy na ibinabahagi ang kanilang buhay sa US at ang bagong buhay na nararanasan nila doon. Dahil sa mga videos na yan ay maraming mga estudyante at Pinoy nurses ang naiingganyo na maging goal sa buhay ang makapagtrabaho sa Amerika. Kaya taon-taon ay marami ang nagbabakasakali na makapagtrabaho din sa healthcare upang ma-experience ang kaginhawaan na nararanasan ng kanilang mga kababayan. Ngunit ang iba ay hindi naiintindihan na kailangan nilang magtiyaga. Isa sa mga taong nagsikap na makamit ang kanyang pangarap ay ang Filipino na si Jomel Uy Tugado. Sa ulat ay nakalagay na ito ay born and raised sa probinsya ng Iloilo. Pagkatapos ng high school ay kumuha ito ng kursong Bachelor of Science in Nursing. Sa loob ng 4 na taon ay pinagbuti ni Tugado ang pag-aaral sa Ateneo de Iloilo. Nang makuha nito ang diploma ay hindi ito nagsaya ng oras at mabilis itong kumuha ng pagsusulit. Kasama ang kanyang kapamilya ay masaya itong nagdiwang nang siya ay makapasa dahil alam niyang ang pagkakaroon ng lisensya sa Pilipinas ay ang unang hakbang lamang para matupad niya ang kanyang pangarap na makapunta sa ibang bansa. Kahit maliit ang sahod ay nagtiyaga ito at nang sapat na ang kanyang experience ay lakas loob itong nag-apply patungo sa Amerika. Tulad ng iba niyang mga kababayan na nurse na nasa Pilipinas ay matyaga itong nag-aral o kung sa ibang termino ay nagsunog ito ng kilay. Ilang gabi itong nagpuyat para lamang maipasa ang pagsusulit upang tuluyan siya maging registered nurse sa United States. Sa dami ng sinakripisyo nitong oras para lamang makapasa ay talaga namang wala itong mapagsidla ng kasiyahan nang makamit na nito sa wakas ang kanyang end goal, ang makarating sa US. Kahit nakakaramdam ng kalungkutan na maiiwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay at pamilyaridad sa pamumuhay sa Pilipinas, para kay Tugado ay sulit ang sakripisyo niya dahil mas magiging maayos hindi lamang ang kanyang kinabukasan, pero higit sa lahat ay matutulungan niya ang kanyang pamilya sa Iloilo. Bago magtapos ang taong 2021 at sumapit ang Pasko, si Tugado ay dumating sa state ng New York. Kahit ibang-iba ang kultura, lingwahe at wala itong masyadong ka-close, hindi naman siya nahirapan na makapag-adjust sapagkat napakaraming mga Filipino sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Wala pang ilang linggo ay mabilis itong nagkaroon ng mga kaibigan na nagpagaan hindi lamang sa trabaho pero sa pang-araw-araw niyang buhay. Ang mga ito ay laging sama-sama na pumupunta sa iba't ibang mga tourist spot. Lahat ng mga larawan nitong ibinabahagi sa social media ay puring-puri ng mga tao. Pero noong nakaraang taon, buwan ng Disyembre, nagtaka ang ilan dahil napansin nila na konti ang mga ipinopost ni Tugado. Ang ilan ay iniisip na baka abala lamang ito sa pagtatrabaho lalo na at ang buwan ng December ay kinukonsiderang flu season. Naging tikom at matipid din sa pagsagot ang mga kapamilya nito sa Iloilo. Pero lahat ay naliwanagan nang pumutok ang balita na si Tugado ay nasa kustodiya pala ng Durham County Police. Ang mga nakakilala dito ay mabilis na tiningnan kung ano ang nangyari at ang ilan ay naghinala na baka nagkakamali lamang ang mga otoridad sa pagdampot dito. Pero sa lahat, ang mas sobrang nag-alala ay ang mga kapamilya nito sa probinsya dahil wala silang magawa kundi maghintay na lamang sa balita sapagkat malayo sila kay Tugado.
Halos lahat ng mga ito ay naniniwala na ang kanilang kaanak ay inosente dahil ni minsan ay hindi nagpakita o nagsalita si Tugado ng kasamaan. Ngunit noong nakaraang buwan lamang, ang ilan ay hindi mapigilan na mapatanong kung gaano ba talaga nila kakilala si Tugado dahil sa ulat na ito ay makikita na nagkasundo ang grand jury na ituloy ang mga kaso laban dito. Ibig sabihin ay meron ngang sapat na ebidensya at probable cause ang mga otoridad laban sa Filipino. Can I ask a question, Your Honor? I would advise that you not discuss anything related to your case, as this is an open courtroom and anything you say can be used against you. Sa footage na yan, nakuha mismo sa loob ng courtroom ay makikita mo na humarap si Tugado sa judge gamit ang Zoom. Nang malaman ng pamilya nito na merong abogado na magtatanggol dito ay tila nabunutan sila ng tinig sapagkat hindi na sila mag-aalala na maaabuso ang mga karapatan nito. Ang tawag sa abogado na magre-representa kay Tugado ay isang public defender. Ang serbisyo ng mga ito ay madalas kunin ng mga taong mahihirap o yung walang kakayahang magbayad ng private lawyers. Ang downside at disadvantage ng pagkuha ng public defender ay maraming kasong hinahawakan ang mga ito, katulad ng mga abogado sa Public Attorney's Office sa Pilipinas. Hindi lamang isa kundi umaabot ng halos 200 mga kaso ang sabay-sabay na hinahawakan ng mga ito. Kahit ganyan ay wala namang pagpipilian si Tugado dahil ang pera niyang kinita sa loob ng ilang taon ay mabilis na mauubos kung kukuha siya ng private lawyer. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakaaresto nito, ang Duke Health na pinagtatrabahuhan ni Tugado ay mabilis na naglabas ng statement kung saan ay sinabi ng mga ito na ang top priority nila ay panatilihin ang ligtas na kapaligiran para sa kanilang mga pasyente. At upang masigurado yan, ay inilagay nila sa administrative leave si Tugado simula December 7, 2025. Base sa police at court record, 9 na mga kaso ang kinakaharap nito at 3 ang kanyang mga biktima. Nang humarap ito sa judge noong January ay nalaman ko na mula sa state ng New York, si Tugado ay lumipat pala sa state ng North Carolina. Sa social media post na ito ay makikita mong proud nitong ibinahagi ang kanyang paglipat. Kasunod niyan ay opisyal na itong nagsimula bilang nurse sa Surgical Trauma Department noong July 2023. Si Tugado ay inilarawan na isang ordinaryong nurse, kaya nagulat ang lahat ng damputin nito ng mga otoridad noong December 7, 2025. Base sa inirelease na police report, ang kinikilalang matinong nurse ay may itinatago palang kamanyakan. Ibinahagi ng mga investigador na ang pinangyarihan ng krimen ay sa mismong ospital, to be specific ay sa mismong department kung saan ito nagtatrabaho, ang Surgical Trauma Department, o yung lugar kung saan dinadala ang mga taong dumaan sa isang operasyon. Ipinaliwanag ng prosecutor na ang 3 biktima ay binigyan pala ng pampatulog dahil sumailalim ang mga ito sa surgery. Nang matapos, ang mga pasyente ay dinala sa Surgical Trauma Department at ang tanging mga authorized na staff member lamang ang tanging may karapatan na maglabas-pasok sa unit na yun at isa sa mga ito ay si Tugado. Ang tungkulin ng mga nurse dyan ay linisin ang sugat, bigyan ng gamot ang pasyente, i-monitor ang vital signs at iba pang mga post-operative care. Kaya kung iisipin mo ay naging madali para kay Tugado na gawin anuman ang ibigin niyang kalaswaan sa mga pasyente. Sa court record ay binahagi ng mga biktima na noong unti-unti na silang nagkakamalay ay naaninag nila na ang sospek ay abalang nilalaro ang ari nito. Isang biktima din ang nagpatotoo na noong magising siya ay hawak-hawak na ni Tugado ang pribadong parte ng kanyang katawan, habang hawak din ng sospek ang kanyang ari. Ayon sa prosekusyon, ang unang beses na naglakas ng loob na magsarili sa harap ng kanyang pasyente ang Filipino nurse ay noong May 2025. Dahil sa walang nagsusumbong at nakakahuli sa kanyang ginagawa, si Tugado ay nagpatuloy hanggang maging 3 na ang mga biktima niya. Ang ilan sa mga ito ay ginalaw din ni Tugado habang walang malay. Sinabi ng prosekusyon na isang seryosong krimen ang ginawa ng Pinoy nurse
Dahil una ay nilibag nito ang physical autonomy ng mga pasyente habang ang mga ito ay walang malay. At ang pangalawa ay inubuso ni Tugado ang kanyang posisyon bilang nurse at ginamit yun para mambaboy ng mga pasyenteng nagtiwala sa kanya. Dahil sa bigat ng mga aligasyon at para hindi masira ang kanilang reputasyon, ang Duke Health na nooy inilagay sa administrative leave ang nurse ay tuluyan ng tinanggal sa trabaho si Tugado. Nang maganap ang preliminary hearing ay tinangka ng abogado nito na kumbinsin ang judge na palabasin ito sa kulungan habang naghihintay ng trial. Ngunit ang hukom ay naniniwala na delikado ang publiko kay Tugado. Kaya hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ito ng selda at naghihintay ng petsa ng paglilitis. Nakumpirma ko rin na ito ay hindi pa United States citizen. Kaya kung mapatunayan na ito ay talagang nagkasala, ay maaari itong makulong ng ilang taon. Mababawasan lamang yan kung sakaling si Tugado ay alukin ng plea deal. Ngunit kung gusto nitong ilaban ang kanyang kaso sa harap ng jury at mapatunayan na siya ay nagkasala, may posibilidad na pagkatapos niyang mapagdusahan sa kulungan ang kasamaan niyang ginawa, ay ide-deport siya pabalik ng Pilipinas. Tiningnan ko rin ang lisensya ni Tugado at makikita mong suspendido na ito. Nang matapos ang Syrian Civil War noong 2011, bagamat tila tahimik na sa Syria, ang hindi alam ng ilan ay meron palang ilang mga tao ang hindi kontento sa pamalakad ng bagong namumuno. Kaya pagkalipas ng 2 taon noong 2013, ang ISIS o Islamic State of Iraq and Al-Sham ay nabuo. Sa lakas ng kanilang puwersa ay halos 1 taon lamang ay nakontrol na nila ang Eastern Syria, Northern at Western Iraq. Kaya upang mapanatili ang kanilang kapayapaan, noong August 2014 ay makikita mo na tinangkang pulbusin ng Estados Unidos ang ISIS-controlled armed vehicle na ito sa pamamagitan ng airstrike. Sa tulong ng UK, France, Canada, Australia, ilang Arab countries, Kurdish at mismong Iraqi ground forces ay binuo ang tinatawag na Operation Inherent Resolve para tulungan na mapulbos ang ISIS. Kaya mula 2014 hanggang 2017, walang tigil ang pagpulbos ng mga ito sa mga terorista. Ang pinagsama-samang effort na mga yan ay nagbunga naman noong 2019, kung kailan tuluyan ang napatalsik ang puwersa ng ISIS sa Syria. At mula dyan ay unti-unti nang humina ang puwersa ng mga ito. Kaya para magkaroon ng pera upang makabili ng mga kagamitan, ay madalas manakot ang grupo ng mga magsasaka, truck drivers at iba pa. Napabalita rin na nangkikidnap ang mga ito. Parte din ng mga ito ng black market at kahit sa internet ay kumukuha rin ng mga ito ng mga supporters. At sa loob ng ilang taon ay marami na rin ang napabalitang mga tao lalo na sa Amerika ang gustong sumali sa ISIS. Ang pinaka-latest sa natakip ng FBI ay ang residente mula sa Long Beach sa state ng California. Sa actual footage na ito noong August 2, 2025 ay makikita mo ang maraming federal agents at sasakyan ng mga ito na pinalibutan ang bahay na ito. Ang mga residente sa lugar ay nagulat dahil yun ang kauna-unahang beses nilang nakita ang presensya ng FBI. Maraming mga tao ang nagreklamo sapagkat hindi inrelease ng mga ito ang mukha ng hinihinalang salarin. Ang inilabas lamang ng mga itong detalye ay ang suspect ay 28 taong gulang. Ito ay isang permanent resident o green card holder at ito ay born and raised sa Pilipinas. Ang mga tao ay kaagad na nawagan na ipa-deport na ito kaagad. Pagkalipas ng halos 1 linggo, nang maihain na ang mga kaso laban dito, ang FBI ay inrelease na ang detalye ng suspect at ito ay kinilalang si Mark Lorenzo Villanueva. Ibinahagi ng mga otoridad na sa loob ng ilang linggo nilang investigasyon ay napatunayan nilang isang ISIS supporter si Villanueva. Inimbestigahan nila ito na makatanggap sila ng ulat mula sa bangko ng suspect na nagpapadala na pala ito ng pera na hindi lamang isa kundi umabot na ito ng 12 beses. Nang mapatunayan na totoo nga ang tip,
Ang sunod na tinignan ng mga investigador ay ang mga online activities nito. Doon ay kumpirmado nga na si Villanueva ay isang ISIS supporter dahil sinabi nito sa isang miyembro ng ISIS na isang karangalan ang lumaban at mamatay para sa ating pananampalataya. Yan ang pinakamahusay na paraan para makapunta sa langit. Balang araw ay sasali na ako. Sa loob ng 5 buwan ay nagpadala ito ng perang umabot sa $1,615 o mahigit kumulang 92,000 pesos. Nang suyuri ng FBI ang bahay ni Villanueva ay nakakita sila ng ilang kutsilyo at isang improvised explosive device na hinilahala ng mga otoridad na gagamitin ito para mambomba. Ang FBI ay masaya na nahuli nila ito bago ito makapatay ng ilang mga tao. Noong January 27, 2026, si Villanueva ay umamin na sinuportahan niya nga ang ISIS at gumawa rin siya ng bomba para ipakita ang kanyang suporta sa mga ito. Sa tindi ng ebidensya laban sa kanya ay tinanggap nito ang alok na plea deal, kapalit ng mas mababang sentensya. As of this recording, si Villanueva ay nakapiit pa rin sa federal prison at naghihintay ito ng sentencing hearing na magaganap sa June 17 ng taong ito. Depende sa judge na titingin sa kanyang kaso, si Villanueva ay maaaring makulong sa loob ng 2 dekada. Kung matapos niya ang kanyang sentensya, malaki ang posibilidad na ipadeport siya pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.